Parang sinampal ng amoy alipungang medyas ang ilong ni Jacinta na masamyo niya ang balansa at amoy kubetang tubig ng ilog dugyot. Ang ilog na nasa ilalim ng tulay kung saan naroon din ang kanyang barong-barong. Hating gabi na, subalit nasa kalye pa rin ang dalaga. Pauwi mula sa pagtitinda ng balot at chicharon. Grabe, 6 months na mula nung layasan ko ang Batanes at tumira dito. Pero hindi pa rin nasasanay ang ilong ko sa amoy. Humina ang boses ni Jacinta at kusang bumagal ang paghakbang. Isang itim na sasakyan ang napansin niyang nakahimpilis sa unahan at sa labas ay may nakatayong bultunag tao nakatunghay sa ibaba. Teka lang, paano ko magpapatiwakal din to? Last week may tumalon ding babae dyan dahil sa depresyon. Kuya, sir, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng kausap? Tila hindi siya narinig ng lalaki dahil yumukod pa ito at nasa akma ng pagpapatihulog na sa tulay. Uy, sir, sandali! Maghunos dili ka. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Mahal ka ni Lord. Hindi na nakatiis si Jacinta. Sa takot na matuluyan ng lalaki, tinakbo niya ang distansya nila. Pero sa gitna ng pagkataranta, hindi niya napansin ang isang tumpok ng dumi ng aso sa gitna ng tulay. Aray ko! Punyemas! Tili niya. Napasplit siya na parang contestant sa ice skating rink. Ang mga kawawa niyang balot ay sumabog na parang angry bird sa gitna ng kalsada. Bago niya diretsyong nasuwag ang gulugod ng lalaking akmang magpapatiwakal. What the? Ang tanging naibulalas ng lalaki bago naputol ang litanya. Nawala ito sa paningin ni Jacinta. Dahil dire-diretso nang tumibugsok sa marumi at umaalingasaw na ilog dugyot. Hala! Shit! Nahulog! Tili niya sa magkahalong gulat at takot. Pagdungaw niya, nakita niya ang lalaking namimilipit at pilit na iniaaho ng sarili sa tubig. Hindi na nag-isip si Jacinta. Sumigaw siya ng, "Darna!" sa isip at tumalon sa tulay. Mabilis nang niyang nakita ang lalaking palutang-lutang sa unahan. Nilangoy ito ni Jacinta, hinawakan sa likod ng kwelyo at hinila hanggang marating nila ang mababaw na bahagi ng ilog. Ate, ano nangyari? Nagpatiwakal na naman? Sulpot ng boses sa likod niya. 2 kabataan na nakita niya. Mukhang magjowa. Ang babae ay may hawak na cellphone na nakatutok sa kanila. Be, mamaya ka na mag-video. Tulong muna. Tumawag kayo ng ambulansya bago maging #rest in peace ang content mo. Ako na pong tatawag ng ambulansya. Presenta ng boyfriend nito saka dinukot ang sariling cellphone sa bulsa. Inayos ni Jacinta ang pagkakahiga ng lalaki saka dinama ang pulso nito sa leeg. Patay na bate? Sayang, ang pogi pa naman. Wika ng babae. Ayaw pa ring paawat sa pag-video sa kanila. May pulso pa. Napangiwi siya na makitang may lumot na nakalawit sa bibig ng lalaki. Parang kumain ito ng spinach salad na galing sa impyerno. Pinunasan niya ang mukha nito gamit ang suot niyang apron hanggang sa sumuka ito ng kulay tsokolating tubig. Sige, isuka mo lang lahat. Papunta ng ambulansya. Huwag kang madededs ha. Kapit ka lang. Kapag may nakita ka liwanag, huwag kang sasama. Wrong scent yun. Ipa-cancel mo. Ipa-void mo. Dumaing ang lalaki. Nagmulat ng bahagya at namumungay ang mga matang. Tumingin sa kanya. You pushed me. You're dead. Sugo ka ng kamalasan. Bulong nito bago muling nawala ng malay. Nasa ganoong posisyon sila, nang marinig niya sa wakas ang wang-wang ng paparating na ambulansya. Nang sumunod na araw, gusot ang ilong ni Jacinta habang nagtutuhog ng ititindang banana Q. Kung sa gabi, sumisigaw siya ng balot hanggang sumakit ang kanyang lalamunan. Kapag tirik naman ng araw, ay pagtitinda naman ng banana Q ang kanyang inaatupag. Tch! Amoy imburnal pa rin ako kahit 3 beses na akong naligo. Sabong panlaban na nga ang ginamit ko kasi walang effect ang safeguard. Ang masaklap pa, yung mga balot ko nagkalasog-lasog dahil nasagasaan ng ambulansya. Tinakpan na niya ng dahon ng saging ang mga banana Q at lumabas na sa barong-barong niya. Pagdating sa gilid ng daan, humahangos na sumalubong sa kanya
ang kapitbahay niyang si Noreen. Huy, Jacinta! Tingnan mo tong video! Bilis! Ikaw to, diba? Viral ka, bakla! Nanlaki ang mga mata ni Jacinta nang makita ang sarili sa screen. Video iyon na naganap kagabi kung paano niya hilahin mula sa tubig ang isang walang malay na tao hanggang ihiga niya sa tabing ilog at alisan ng dumi sa muka. Yung bagets kagabi sa ilog, sure ako na siyang nag-upload nitong video. Gagang yun, ginawa nga kaming content. Ang dami nang nakapanood ng video, girl. Basahin mo yung comments nila. Ayoko, baka mamaya binabash na ako. Tingnan mo ang hitsura ko dyan. Noreen, mukha akong babaeng lumot. Hindi puring-puri ka nila, girl. Fine, ako ang magbabasa para sa'yo. Sabi ng isa, ako lang bang kinikilig? Mukhang Prince Charming na nahihimbing si kuya. Sabi naman ng isa, bakit parang gusto ko silang i-ship? Ang cute ni ate at ang pogi ni guy. Eto, isa pa. Anong pangalan ni ate? She's so adorable. Parang knight in shining armor at damsel in distress lang ang peg. Adorable? Para kaming mga baboy na gumulong-gulong sa putikan, Noreen. Ang baho namin. Sobra. Girl, mukhang iyamanin tong lalaki sa video. Manghingi ka dapat ng reward. Sabay silang natigilan ni Noreen nang may pumaradang isang itim at makintab na SUV sa tapat nila. Mula roon, bumaba ang lalaking naka-light blue na polo at itim na slacks. Jacinta Espiritu? Paniniyak na tanong nito. Inalis ang suot na sunglasses at sinuri ng tingin ang kanyang muka. Yes po, bibili kayo ng banana Q? Hindi po, Miss Espiritu. Gusto ko yung makausap na Senyora Cecil Buenaflor, ang lola ng lalaking iniligtas ninyo sa ilog kagabi. Bit-bit ang bilao ng banana Q, alumpihit si Jacinta sa harap ni Senyora Cecil Buenaflor sa cafeteria ng St. Luke's Medical Hospital. Kung ang apo nito ay mukhang Prince Charming na nahihimbing, animoy isang eleganteng reyna ang babae. Biglang nahiya ang bulaklaking shorts ni Jacinta sa Chanel suit at pearl earrings ng senyora. Jacinta, iha. Pasensya na kung naabala kita, ha? Malambing na bungad nito. Hindi nag-atubiling kinuha ang kamay niyang nagmamantika pa. Naku, okay lang po. Pero paano niyo po pala nalaman ang tinitirhan ko? Oh, nakuha ko ang information mo sa emergency team na nagrespondi sa inyo kagabi. May mga inutusan ako na makipag-coordinate sa barangay at alamin kung saan ka eksaktong nakatira. Anyway, napanood ko ang video ng pagsagip mo sa apo kong si Thaddeus. Napakatapang mo, Jacinta. You definitely deserve to be called his knight in shining armor. Tumabingi ng ngiti si Jacinta. Oo, at iniligtas niya ang lalaki sa ilog, subalit alam niya sa sarili niya na siya naman talaga ang dahilan kung bakit ito nahulog. Thaddeus, yun po palang pangalan niya. Ang ganda po, parang pangalan ng mga bida sa nababasa kong Tagalog pocketbooks. Salamat, iha. Here, I want you to have this. A little reward for your bravery. At heto ang calling card ko. Tawagan mo ko kung kailangan mo ng trabaho o tulong, okay? Isang kulay dark green na card at cheque ang inilabas ni Senyora mula sa clutch bag at idiniin sa kamay niya. Mahina siyang suminghap na makita ang amount na nakasulat doon. Tumataginting na 50,000 piso. Senyora, hindi ko po matatanggap to. Masyado pong malaki. Hindi na naituloy ni Jacinta ang sinasabi nang nagmamadaling lumapit sa kanila ang isang nakaunipormeng kasambahay. Senyora Cecil, gising na po si Sir Thaddeus. Sa loob ng Suite 808, parang bulkan na gustong sumabog ni Thaddeus Buenaflor nang makita ang kanyang sitwasyon. Tadtad ng mapupulang rashes at pantal ang kanyang leeg at braso. Mapait din ang kanyang panlasa at masakit ang likod na unang tumama sa ibabaw ng tubig. Sir Tad, huwag po muna kayong bumangon. Mahinang sabi ng assistant niyang si Arlo. At huwag niyo pong kamutin ng mga pantal. Nagkaroon po kayo ng severe allergic reaction at skin infection na nakuha ninyo sa bakterya ng maruming tubig ng ilog. Where is she? That woman. Yung sugo ng kamalasan.
By bangs, nakapulang apron. Si Miss Jacinta Espiritu po ba? Yung nagligtas sa inyo mula sa pagkalunod? Nagligtas? I was pushed, Arlo. I was adjusting my shoelace when that woman tackled me from behind. Hanapin yung babaeng yun. I want her ass rotting in jail, along with her stupid bangs and apron. Nahanap na namin siya, sir. Pero may problema. Nag-viral yung video ninyong dalawa sa ilog. At gustong-gusto ng mga tao si Miss Jacinta. Tinawag pa nga siyang Knight in Shining Apron. At kayo naman ay binansagan nilang Prince in Distress. As we speak, umabot na po sa halos 1 milyon ng views ng video. Mas lalong nanggalaiti si Darius nang ipakita sa kanya ni Arlo ang naturang video at mabasa niya ang papuri ng mga tao sa babae. Sa galit ay naibato ni Darius ang cellphone ni Arlo sa kalapit na sofa. Pay someone to remove the trash online. Kasuhan mo kung sino mang kumuha ng footage at nag-upload ng video na yan. Pero sir, wala tayong basihan para sampahan ng kaso ang uploader ng video. Di malicious ang intensyon nila. Regarding kay Miss Jacinta, tuwang-tuwa mga netizens sa kanya. Kung ipapatapo natin siya sa kulungan, baka tayong lumabas na masama. Wala rin po tayong witness solid evidence na sinadya niya kayong itulak kagabi. Pero bakit po ba nandun kayo sa tulay kagabi, sir? Tawag ng tawag si Miss Aya sa akin. Hinahanap kayo. Tag-away na naman po ba kayo? Kaya po ba gusto ninyong tumalon sa tulay? It's none of your business, Arlo. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Dalhin mo rito si Jacinta. Kaladkarin mo kung kinakailangan. I'll make her confess her sins. Pero hindi na pala kailangan hilahin papunta ro ni Arlo si Jacinta. Bumukas ang pinto ng suite at pumasok ang kanyang lola. Sa likod nito ay nakasunod ang babaeng dahilan kung bakit nakaswero siya ng sandaling yon. Tahadapo ko! Kumusta ka na? Bakati pa ba ang balat mo? I'm fine, Grandma. There's something I need to tell you. Ano yon, iho? May gusto kang kainin? Tell me, apo ko. Also, Lucas with me. Si Jacinta, ang babaeng nagsagip sa'yo kagabi. And she even brought this lovely banana cues. Grandma, listen to me. She's not my savior, okay? Oh, stop being so dramatic. Baka naninibago ka lang dahil hindi ka sanay na babae ang nagliligtas sa'yo. Arlo, help me with this banana cues. I want to share these traits with these nurses outside. Jacinta, iha, ikaw na muna bahala sa kanya. Let's go, Arlo. Hinagka ni Senyora Cecil ang tuktok ng ulo ni Thaddeus sa kainabutan si Jacinta ng isang stick ng banana cue. Excited itong lumabas pagkatapos. Nakasunod si Arlo na siya nagbitbit ng bilao ng mga paninda ni Jacinta. Nang sa wakas ay makapagsolo ang dalawa, agad na nahubad ang maskara ni Thaddeus. Ang mga mata nito ay tumutok sa kamay niyang may hawak na tseke. Ano yung nasa kamay mo? Tseke ng lola ko yun, di ba? Hiningan mo siya ng pera? Hindi Siya ang kusa nag-abot nito sa akin. Really? At anong ipinapakalat mo online? The Knight in Shining Apron kita? You're nothing but a liar. You did not save me. Itinulak mo ko, kaya ako nahulog sa tulay. Bodos nyo yun, hindi ba? For content, para maperahan ng mga kagaya namin. Kasabwat mo yung nag-upload na video. Sobra ka naman sa mga paratang mo. Una sa lahat, hindi kita itinulak. Pangalawa, hindi ko kilalang uploader. Pangatlo, sino ba nagsabi sa'yong tumuwad-tuwad ka na parang sigbin sa tabi ng tulay? Iniligtas pa rin kita. Tumalon ako sa amoy kubetang tubig para lang sagipin ka, no? At pagkatapos ng mga paratang mo, tingin mo, isasauli ko tong tseke? Hindi, sa akin na to. Ibigay mo sa akin yan kung ayaw mong ipakaladkad kita palabas ng gusaling to. Huwag ka magkakamali, hindi mo ko ipapahiya rito. Gago ka? Bumuka ang bibig ni Darius. Handa na mag-iskandalo at tawagin ang kung sino mang alagad nito. Nataranta naman si Jacinta. Kaya sa halip na tumakbo palabas, kinuha niya ang banana cue sa stick at isinalpak iyon ng buo sa bibig ng lalaki. Oh, ayan, lamunin mo yan. Napakasama mo. Pinaratangan mo na ako na binubudol ang lola mo. Tapos ngayon, gusto mong ipahiya ako sa harap ng mga kauri mong mayayaman? Napaubo si Darius. Hindi makapagsalita dahil puno ng saging ang bibig. Sa gitna ng pag-ubo at pagdura, nahablot nito ang pulso ni Jacinta para sana bawiin ang tseke. Subalit dahil sa biglaang pagkilos nito,
Umikot ang paningin ni Darius at nawala ng balanse. Hoy, Thaddeus! Yung dextrose mo! Tili ni Jacinta na makitag. Nahihila si Darius ng sarili nitong swero. Tuluyan na ngang bumagsak sa ibabaw ng kama si Darius kasama si Jacinta. Ang saging, buong gilas na lumipad pa itaas at tumama sa kisame ng Suite 808. At doon, dumikit na parang tuko. At si Jacinta, ang mukha niya ay napangudngod sa katawan ni Darius at ang kanyang nguso ay literal na dumikit sa isang malaking pantal nito sa tiyan. Aray ko! Daing ni Jacinta. Kumukurap-kurap at malakas na suminghap nang makita ang 3 pares ng abs sa mismong harapan niya. Inay ko po! Pandesal na may bulutong! Get off me! Ngunit bago pa man mailayo ni Jacinta ang sarili sa katawan ni Darius, bumukas ang pinto ng suite. Isang matangkad at mistisang babae ang napadta sa kinatatayuan. May suot na puting coat at may bitbit na clipboard. Oh my God! Anong ginagawa niyo, Tad? Bulalas nito, namilog ang mga mata sa pagkabigla. Hindi dahil sa saging na unti-unting tumutulo ang asukal mula sa kisame, kundi dahil kay Jacinta na nakapatong sa ibabaw ng walang pang-itaas na si Darius. Aya! Usal ni Darius sa malamig na boses. What the hell are you doing here? I'm just here to check if you're doing okay, Tad. But I guess you're doing more than okay. Nakaistorbo pa yata ako sa kung anumang ginagawa ninyo. Nagkakamali po kayo, Dok. Nadulas po kaming dalawa. Nahilo si Thaddeus tapos pumulupot yung tubo sa amin at... Yes, nakakaistorbo ka, Aya. Wika ni Thaddeus, dahilan para mapahinto sa pagpapaliwanag si Jacinta. As you can see, busy kaming dalawa ng light in shining apron ko. We're having an intimate and private moment here. I see. Kung gayon, aalis na ako. Get well soon, Tad. Padabog na isinara ni Aya ang pinto. Saka lang natauhan si Jacinta. Bumangon siya at dinuro ang mukha ni Darius. Hoy! Anong intimate and private moment? Baka isipin ng babae na naghaharutan tayo dito. Good. Yun ang gusto kong isipin niya. Ha? Bakit? Sino ba yun? That's Doc Aya Mendoza. She was my ex. Ang dahilan kung bakit nasa tabi ako ng tulay kagabi. Magpapahangin lang sana ako. Pero may isang aanga-anga na biglang tumulak sa akin papunta sa ilog. Sobra ka naman sa aanga-anga. Nadulas ako sa tubol ng aso kaya naitulak kita at... Ayoko nang marinig ang mga paliwanag mo. Tell me, gusto mo ba talagang makuha ang reward mo? Oo naman, syempre. Ito ang tiket ko para makaalis sa mabaho at masikip na lugar na yun sa ilalim ng tulay. Pwede na ako maghanap ng bagong paupahan. Yung may sariling toilet at wala nag-aaway na mag-asawa tuwing umaga. So, you're that desperate, ha? Kaya mo bang maging sweet sa akin kapalit ng pera? Sweet sa'yo? Kanina lang, pinaratangan mo kung pinubudol ko ang lola mo. Ayaw mo ba? I can call the bank right now and stop the payment of that check. One call, Jacinta, and that paper in your pocket becomes trash. Hindi ko gets. Ano bang gusto mo mangyari, Thaddeus? You left me last night and broke up with me through a text message. At dahil siyang tumatay yung family physician ng mga Buenaflor, kapag nakalabas na ako rito, siyang mag-aasikaso sa akin sa mansyon. I want you to act like a caring savior when she's around. Papagselosin nating dalawa si Aya. Ganun lang yun kasimple. Tingin mo naman, magsiselo sa akin yun? Ang ganda-ganda nun, doktora pa. Langit at lupa ang agwat namin. Exactly, langit at lupa ang pagitan ninyo. And yet, I saw the look on her face when she caught us having our intimate moment. Malaking sampal sa ego niya na mas pipiliin ko ang isang babaeng amoy kalsada at mantika kesa sa kanya. You are the complete opposite of her. She dumped me via text. But you jump into a filthy river for me. Gusto kong mabaliw siya sa kakaisip kung bakit sa isang katulad mo ko mas komportable. Sa makatuwid, gagawin mo kung pantapal sa pride mong napingasan ng doktora dahil nakipag-break siya sa'yo sa text lang? Ganun ba? Yes, ganun nga. So take the deal, Jacinta. Be my sweet and loving savior. Make her regret that she ever walk away from me. Napatitig si Jacinta sa mukha ng binata. Sa kamay niya,
ay nagsisimula ng lumagkit sa pawis ang hawak niyang tseke. Bago ko tanggapin yung alok mo, may mga kondisyones ako. Ano yun? Papagselosin lang natin siya. Pwede mo kong hawakan at yakapin, pero bawal mo kong halikan. At lalong, hindi mo ko pwedeng tsuktsakin. Tsuktsak? Ano yun? Tsuktsakin, yung ginagawa na mag-asawa kapag gabi. Yung sasayaw sila kahit walang tugtog. Uuyog ang higaan kahit walang lindol. Humalakhak si Thaddeus at napasandig sa unan habang sapu ang abs. Oh, you mean sex? Don't flatter yourself, Jacinta. I won't even dream of it. I have standards at hindi pasok sa standards ko ang babaeng amoy suka at may bangs na kagaya nung sa manikang may sapi. Nasapo ni Jacinta ang makapal niyang bangs na ginupit niya na nakaraang buwan gamit ang mapurol na gunting. Manikang may sapi? Si Annabel Dalbang tinutukoy mo? Oo, siya nga. Now, do we have a deal? Or should I now call the bank and block you from cashing out your reward? Oo na, sige na. Sa wakas ay saad ni Jacinta. Deal na, leche ka, nanlait ka pa talaga ng bangs. Umuwi si Jacinta ng araw na yon, nalupaypay ang mga balikat. Si Thaddeus naman ay hiningi ang numero niya. Tatawag daw ito kapag kailangan na nilang simulan ang kanilang misyon. Sa ikatlong araw mula nang pumayag siya sa kakaibang trip ni Thaddeus, isang mensahe mula rito ang natanggap ni Jacinta. Aya will be at the mansion this afternoon. Get ready. Wear something decent. My driver will pick you up. Basa niya sa text message nito. Wear something decent daw? Saan naman ako kukuha ng something decent? Ang mga matinong damit ko, naiwan lahat sa Batanes. Wala rin akong pambili ng bagong damit dahil nakahold pang pabuya ko. Sa kabila ng kanyang reklamo, dumiretso pa rin si Jacinta sa pinakamalapit na ukay-ukay sa lugar nila. Bago magtanghali, nasa labas na siya at hinihintay ang susundo sa kanya. Arlo, wala pa ba si Jacinta? Tanong ni Thaddeus sa kakapasok lang na assistant sa opisina niya sa mansyon. Naka-work from home muna siya habang hindi pa tuluyang nawawala ang mga butlig at pantal niya sa katawan. Kasunod ko na po siya, sir. Pero, prepared po bang puso niyo? What do you mean prepared? Nabitiwan ni Thaddeus ang kanyang mamahaling fountain pen nang pumasok si Jacinta na hindi makalakad ng maayos. Suot ang pink na turtleneck at violet na leggings. What in the name of fashion disaster are you wearing? Sabi mo, wear something decent. Ito na ang pinakadesenteng damit na nahanap ko sa amin. Jacinta, you look like an overripe eggplant that survived a nuclear explosion. At bakit ganyan ang lakad mo? Para kang bibi na may rayuma. Nanghiram lang ako ng sapatos sa kapitbahay namin. Size 6 ang paa niya. Size 8 ako. Wala akong pambili ng maayos na sapin sa paa, okay? Arlo, dalhin mo siya sa dressing room ni Grandma. Maghanap kayo ng kahit anong hindi masakit sa mata bago pa dumating si Aya. Maganda naman to ha. Colorful. Kumikinang yung leggings kapag tinatamaan ng araw. Jacinta, hindi kita kinuha para maging mascot ng isang candy factory. Sumama ka kay Arlo. Ayusin mo sarili mo. And for God's sake, do something with those bangs. Napaingos na lang si Jacinta at sumama na kay Arlo habang sinusuklay niya ang bangs gamit ang mga daliri. Bakit ba galit na galit sa bangs ko yun? Ganyan ba talaga yung boss mo, Arlo? Laging high blood? Buti, di mo pa nilalayasan. Malaki sigurong pasahod niya sa'yo, no? Mabait naman si Sir Tad, Miss Jacinta. Bugnuting lang talaga ngayon dahil sa allergies niya. Hindi pa nga po siya dapat magtrabaho pero nagpumilit na. Wala ba si Senyora ngayon dito? Wala po, nasa opisina nila sa Alabang. Siya po muna ang makikipag-meeting sa mga supplier para sa bagong branch ng supermarket ng mga Buenaflor habang nagpapagaling po si Sir Tad. Anyway, dito po ang dressing room ni Senyora. Makalipas ang 20 minuto, suot na ni Jacinta ang isang itim na floral na bestida ni Senyora Cecil. Isang pares ng puting flat sandals ang nasa mga paa niya, habang ang kanyang bangs na mortal enemy ni Thaddeus ay itinago niya gamit ang itim na headband. Nasa loob na si Doc Aya. Good luck, Miss Jacinta. Bulong ni Arlo sa kanya. Nadatna ni Jacinta ang ex-lovers na nasa seating area ng opisina. Nakapwesto sa pagitan ng mga ito
ang medical bag ni Aya. This is a new formula, Tad. It's more potent than the one they gave you at the hospital. Mas mabilis itong papatayin ng bakterya at papawiin ang pangangati ng skin mo. Mahinahong paliwanag ni Aya. Hawak ang isang malaking tube ng ointment. Good. I need this gone as soon as possible. Let me apply it for you. You can't reach the ones on your back and neck properly. No, you don't have to. Jacinta, halika rito. Ikaw magpahid ng gamot. Mas magaan ang kamay mo kaysa sa kanya. I'm your doctor, Tad. I know the proper way to apply medication. And she's my savior, Doc. She's a special touch. Jacinta, sit here, right in front of me. Itinuro ni Darius ang maliit na espasyo sa sofa. Sa gitna mismo nito at ni Doc Aya. Bahagyang namilog ang mga mata niya nang dahan-dahang binuksan ni Darius ang botones ng shirt nito hanggang sa lumantad ang dibdib na. Taddad pa rin ang pantal at butlig. Here, start on my chest, Jacinta. Lintik na yan. Paano ko gagawin to nang hindi nanginginig? Nakatingin sa akin si doktora na parang gusto kong i-dissect ng buhay. Kinuha ni Darius ang nanlalamig na kamay ni Jacinta at nilagyan iyon ng ointment at ginabayan ang galaw niya mula sa dibdib, paitaas sa leeg hanggang sa marating nila ang pisngi nito. You're good at this. Talagang pang-savior ang mga kamay mo. Parang gustong maduwal ni Jacinta dahil sa pandidiri ng banayad pang ikiskis ni Darius ang ilong sa kanyang palad. Subalit, bigla itong natigilan at napasimangot. Naamoy marahil nito ang suka na nabuhos doon kanina habang nagsasalin siya para sa ititindang balot mamaya. Puti nga sa'yo, kiss-kiss pa more. Aalis na ako. Mukhang alam naman ng savior mo ang ginagawa niya. Babalik ako sa susunod na araw. Let me know if you need more ointment. Huwag mo rin kakalimutang inumin ang antihistamine mo. Wika ni Aya. Isinara ang bag at may init siya na bote ng gamot sa kandungan ni Darius bago lumabas na nakataas ang noo. That's enough. Stop touching me. Malamig na sabi ni Darius nang hindi na nila marinig ang mga yabag ni Aya. Wait for Aya to leave the driveway. Bago ka lumabas, mag-taxi ka na lang pauwi. Hindi ka man na ba magpapasalamat dahil mukhang nagtagumpay itong walang kwenta mong palabas? Bakit kita pasasalamatan? Binabayaran kita para gawin to at pumayag ka. Binabayaran? Nasaan? Uutusan mo ko na magsuot ng disente pero wala ka namang inabot kahit isang kusing? Tapos magrereklamo ka na mukha akong talong at bibing may rayuma? Umalis ka na. Tatawagan kita kapag kailangan ko uling serbisyo mo. At huwag mong kakalimutang bitbitin yung mga basahan na suot mo kanina. The maids wouldn't even use those to wipe the floors. Ah, ganon? May sungay talaga yung dila mo, no? Dapat pinabayaan na lang kita nagpalutang-lutang sa ilog ng gabing yon at pinagpiestahan ng mga palaka at bakterya. Hindi nakapagtataka na iniwan ka ni Doc Aya. Napakasama ng ugali mo. I said, leave. Now. And by the way, sa susunod na haharap ka sa akin, maghugas at magsabon ka ng mga kamay. Napayuko si Jacinta sa mga kamay niya na may ointment pa ang kanang hintuturo. Sa sobrang inis sa binata, isang kagagahan ng biglang pumasok sa kokote niya. May pantal ka rito, Darius. Aniya at sa kamariing ipinahid ang maanghang na ointment sa isang mata nito. Aw, what the hell, Jacinta? Puliyaw ng binata. Tinangka siyang habulutin pero nakatakbo na sa pinto si Jacinta. Tarantang pumasok si Arlo nang marinig ang mga pagmumura at hiyaw ng boss nito. Nakita pa ni Jacinta si Darius na hinablot ang flower vase at ibinuho sa mukha nito ang lamang tubig niyon. Isang linggong tahimik ang cellphone at buhay ni Jacinta. Ang akala niya, tuloy-tuloy na yon. Hanggang isang hapon, nadatnan niya sa labas ng iskinita ang sasakyan ni Darius at naghihintay sa kanya si Arlo. Bumalik siya sa mansyon, diretso sa opisina ng binata sa ikalawang palapag kung saan abala ito sa harap ng computer. Pagkakita pa lang ito sa ayos niya, gumuhit agad ang iritasyon sa anyo nito. Of course, you're wearing rugs again. Wala ka bang maayos na damit? Niyuko ni Jacinta ang kanyang t-shirt na may buta sa bandang kilikili, maong na shorts at pulang apron na may ngat-ngat ng daga. Wala ka namang sinabi na magbihis ako ng maayos ngayon. At saka,
Biglaan ang pagpapapunta mo sa akin dito. Kung gusto mo ako maging kaaya-aya sa paningin mo at ni Doc Aya, bigyan mo ko ng pambiling damit. Gastusan mo dapat ako. Gastusan? God, listen to yourself. You sound like a professional beggar. Ayaw mong gumastos? Sige, walang problema. Sa susunod na ipatawag mo ako rito, lilitaw ako suot yung leggings kong violet. Hindi lang yon, magpapamakeup ako sa punerarya. Tiyak na mapapanganga si Doc Aya sa ganda kong pangpatay. Don't you dare. If you show up in front of Aya looking like a clown, ako mismo magtatapon sa'yo pabalik sa ilog. Eh di bigyan mo nga ako ng perang pang shopping. Huwag kang kuripo, Thaddeus. Milyonaryo ka, di ba? Kayong may-ari ng Buena Mart, yung supermarket ng mayayaman. Sisiw lang sa'yo ang pang-mall ko kung tutuusin. Fine. Dami mong sinasabi. Arlo. Sumilip sa pinto ng opisina ang assistant. Sir Tad, bilhan mo ng damit at mga sapatos to. Ngayon din, bilisan mo. I will be here in an hour. Yes, sir. Miss Jacinta, size 8 ang mga paa ninyong tama po. Oo, Arlo. Maraming salamat. Nang muling isara ni Arlo ang pinto, nakahalukip-kip na hinarap ni Jacinta si Thaddeus. Ganyan ka ba talaga mag-utos sa mga tauhan mo? Wala kang basic manners. Hindi ka malang marunong magsabi ng please at thank you. Listen, Jacinta. They are working under me. I pay them a generous amount to do things for me. Kahit pa, hindi naman mababawasan ang kayamanan mo kapag nag-thank you at please ka kay Arlo. Hindi mo ikakahirap kung magpapakita ka ng good manners and right conduct. Tao ang mga kaharap mo, hindi robot. You know what? Wala akong panahon makipagdebate sa'yo tungkol sa manners na ipinaglalaban mo. Hintayin mo si Arlo. Ayusin mong sarili mo. Saka ka sumunod sa akin sa ibaba. Mabilis na nakabalik si Arlo mula sa mall. Agad na nagbihis si Jacinta sa banyo ng opisina at lumabas na suot ang isang pale yellow dress at black headband. Bumaba siya sa sala. Nadatnan doon si Thaddeus na nagtitipa sa cellphone. You look presentable. Komento ni Tad pagkakita kay Jacinta. Bagaman sa loob-loob nito ay napansin nito kung paanong bumagay ang kulay na dilaw sa balat ng dalaga. Ano bang gagawin natin? Lalagyan na naman kita ng ointment habang nanonood si Doc Aya? No, just stay near me habang chine-check ni Aya ang vitals at natitirang rashes ko. Grandma won't let me set foot in the office unless Aya gives me a medical clearance. Natigilan ito saglit at lumingon sa may pinto. She's here. I can hear her car in the driveway. Put your hands on my shoulder and look at me like I'm the best thing that ever happened to you. Ha? Paano yun? E tuwing tinitingnan kita, kamalasan na nakikita ko. Namilog ang mga mata ni Jacinta nang walang babalang. Inilapit ni Thaddeus ang muka sa kanya at paanas na nagsalita malapit sa bibig niya. Isipin mo ang pabuya, Jacinta. Isipin mo na, hawak mo ng salapi at nabibili mo ng gusto mo. Nang hindi siya kumilos, si Thaddeus na ang kusang kumuha sa mga kamay niya at ipinatong sa mga balikat nito. Umusod pa palapit ang binata na halos makita na niya ang refleksyon ng kanyang muka sa mga mata nito. That's right, Jacinta. Keep looking at me like that. Thaddeus, kailangan ba na ganito kalapit? Nakikita ko na mga buhok sa ilong mo. Shh! Quiet, Jacinta. Ayos at the door now. Haplusin mo buhok ko. Kumilos ang kamay ni Jacinta. Inilapit sa butas ng ilong nito ang kanyang daliri at kiniliti ang pinong buhok nito roon. What is wrong with you? Buhok sa ulong tinutukoy ko, hindi sa ilong. Asik ni Thaddeus. Linawin mo kasi. Natatawang sabi niya nang makitang lumaki pa ang mga butas ng ilong ni Thaddeus. Dapat sana ay magagalit si Thaddeus. Dapat sana ay muli niyang sesarmonan si Jacinta. Pero natigilan siya at napako ang tingin sa mukha ng dalaga habang tumatawa ito. Kumikislap sa tuwa ang bilugan nitong mga mata. Subalit ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang maliliit na dimples sa magkabilang gilid ng bibig nito. Cute. Sa loob niya, mabilis din niyang sinaway at inayos ang kanyang sarili. Isang malakas na tikhi mula sa pinto ang gumambala sa kanilang dalawa. Nakatayo na roon si Aya, pormal ang muka. Am I interrupting something again?
And why is she here, Tad? Do you really need her presence for this? I asked her to visit me, Aya. Wala akong nakikitang masama kung iimbitahan ko rito ang babae nagligtas sa buhay ko. Besides, I suddenly missed her banana queue. Ipagluluto niya ako mamaya. Right, Savior? Napangiwi ng lihim si Jacinta. Nabis daw? Halos isuka mo nga sa ospital nung nakaraan ang kawawa kong saging eh. Pero dahil kailangan niyang umarte, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis sa doktora. Oo, magluluto ako mamaya rito. Pang midnight snack ni Thaddeus. Banana Q? That's loaded with saturated fats and refined sugar, Tad. You don't like oily and sweet food. You don't even want sugar in your coffee. Allergies can be triggered by poor diet. Kung gusto mo ng midnight snack, igagawa kita ng salad or ng paborito mong avocado toast. No, thank you. I'm sick of your avocado toast, Aya. Dad, I'm just doing my job. Bilang family physician ninyo, tungkulin kong siguraduhin na hindi ka lang basta okay, kundi fit ka na talagang bumalik sa loob ng opisina. Just do your job, Doc. Tapusin na natin to. Marami pa akong kailangan. I-review na dokumento. Tikom ang bibig na inilabas ni Aya ang stethoscope sa kabanayad na ipinatong ang malamig na dulo noon sa dibdib ni Thaddeus. Eksakto namang bumukas ang front door at pumasok si Senyora Cecil. Hello, you three. Jacinta, I'm so glad to see you again, Iha. Masayang wika ng senyora. Lumapit kay Tad at hinagka nito sa noo. Kumusta ang check-up ni Thaddeus, Aya? His vitals are stable naman, Grandma. His skin still looks a bit sensitive, but he's cleared to go back to the office. Basta iiwasan niya mga bawal na pagkain. Sagot ni Aya, sabay sulyap ng makahulugan kay Jacinta. Wonderful! Since nandito na rin kayong lahat, why don't we have a dinner together? Besides, it's been a while since you joined us for a meal, Aya. I would love to, Grandma. Nakangiting tugon ni Aya. Sumapit ang hapunan at halos sina Senyora Cecil at Aya lamang ang nag-uusap tungkol sa pamilya nito at klinik na ipapatayo umano ng doktora sa Ortigas. Grandma, Tad, I'll stay here tonight. Gabi na rin kasi eh, and I have some medical journals in Tad's room na kailangan kong balikan. Saad ni Aya sa kalagitnaan ng pagkain. Wala na rin ang mga gamit mo, Aya. Dahil sa basement na. Doon mo na lang kunin. At kung dito ka matutulog, gabitin mong isa sa mga guest room. Huwag sa kwarto ko. Nagpalipat-lipat ang naguguluhang tingin ni Senyora Cecil kina Thaddeus at Aya. Basement? Tad, what is the meaning of this? Bakit nandun ang gamit ni Aya? Because we're over, Grandma. At wala nang espasyo si Aya sa silid ko. Dahil doon matutulog si Jacinta tonight. We have some private matters to discuss. Gulat na nilingon ni Jacinta si Thaddeus upang tiyakin kung seryoso ba ito. Subalit sa pagkain nakatuon ang atensyon nito. Si Aya naman, napayuko sa sariling pinggan habang si Senyora Cecil ay nalilito ang anyo. Thaddeus, kung talagang wala na kayong ugnayan ni Aya, ererespeto ko ang desisyon ninyo. At tungkol naman sa pagpapatuloy mo kay Jacinta sa kwarto mo, I trust your judgment, iho. Just be careful with her, okay? At ayoko makarinig ng kung ano-anong ingay. Alam mo na kung ano ang tinutukoy ko. Aya dear, I'll have Manang Sonia prepare the guest room for you. Pagkatapos ng kanilang dinner, dinala agad ni Tario si Jacinta sa silid nito. Grabe ka kay Aya, napapahiya na yung tao. Mula pa kanina nung tanggihan mo yung avocado niya hanggang sa pagbawalan mo siyang pumasok dito sa kwarto mo. She was an ex-girlfriend. Technically, wala na siyang karapatang diktahan o lapitan ako. Pinatunayan na niya kung gaano siya kadaling bumitaw nang hindi mo lang ko tinitingnan sa mga mata. Ayoko na maugnay pa sa mga taong hindi marunong manindigan. Ang lalim naman ng hugot mo. Gaano na ba kayo katagal na magkasintahan? 3 taon. Matipid na sagot ni Thaddeus saka pumunta sa banyo para magsipilyo. Bakit hindi kayo nauwi sa kasalan? Because I did not propose. Our relationship was transactional. I'm a successful CEO. She's a doctor. Our families are close to each other. Sa mata ng society, we were perfect for each other.
Pero hindi sapat ang mga yun para itali ko ang sarili ko sa kanya. Wala kang balak mag-asawa? I want to get married, Jacinta. Pero hindi sa babaeng magiging palamuti lang. Napapansin ko lang si Aya kapag nasa harap ko siya. Kapag wala siya, wala rin akong pakialam kung anong ginagawa niya. Kung nasaan siya, kung sino ang kasama niya, o kung ligtas ba siya. Hindi ko tinatanong ang sarili ko kung balungkot ba siya o kung naiisip ba niya ako. I want someone who haunts my thoughts. Yung babaeng magpaparamdam sa akin na may saysay ang pag-uwi ko sa mansyong to. Oh, yun naman pala. Kung gayon, bakit kailangan mo pa siyang paselosin? Hindi mo lang matanggap na yung babaeng ayaw mong asawahin na unang nakipaghiwalay sa'yo. Mag-move on ka na lang. Isipin mo na, blessing in disguise yung pakikipagkalas si Doc Aya sa'yo. Pinalaya ka niya sa isang relasyon na wala ka naman palang balak bitbitin hanggang altar. Pagkasabi nun, ay pumasok sa banyo si Jacinta at isa-isang binuksan ang mga cabinet at drawer upang maghanap ng magagamit niyang sipilyo. Si Darius naman, nakatitig lang sa dalaga habang inaalis sa box ang nahanap na toothbrush sa drawer. Doon niya lang naisip na tama si Jacinta. Si Aya mismo ang pumutol sa relasyon na alam niyang isang magiging malamig na kulungan lang balang araw. Darius, wala sa usapan na dito ako matutulog ngayon. Wala akong dalang damit. Wala akong dalang kumot at unan. Saan ako hihiga? Sa kama mo. Baka bigla ka na lang sapian ng demonyo at bigla mo akong tsuktsakin habang humihilig ako. Sa narinig ay napaubo si Darius at kamuntikan ng malunok ang bula ng toothpaste sa kanyang bibig. Mabilis siyang nagmumugat, hinarap ang dalagang kalmadong nakatunghay sa kanya habang tinitirintas ang buhok. Look at this woman. Nag-inosente ng anyo pero ang garapal ng bibig. Aniya sa isip habang pinaglalakbay ang tingin sa buong mukha ni Jacinta. Pababa sa mga labi nitong walang pakialam sa mga salitang binibitawan. Napalunok si Darius at mabilis na nag-iwas ng tingin bago pa kung saan mapunta ang imahinasyon niya. Yan munang suotin mo. Sabi niya habang iniaabot ang luma niyang t-shirt at bathrobe na nahalungkat niya sa cabinet. Hindi ko na pwedeng utusan na lumabas si Arlo at ibili ka ng bagong masusuot. Nagpapahinga na yung tao. Yan, ganyan dapat. Ituring mo silang tao. Dapat lagi kang mabait sa mga taong naninilbihan sa'yo. Hindi lang dahil sa binabayaran mo sila. I care about them, Jacinta. I just don't know how to say it. Sa budong kinalakihan ko, ang pagpapakita ng emosyon ay madalas na itinuturing na kahinaan. Sige na, magpalit ka na at lumabas. You can use the bed. Pagtatrabaho ako magdamag, kaya huwag ka mag-alala. Wala akong oras para tsuktsakin ka habang wala kang malay. Besides, mukha kang nangangagat kapag inistorbo ang tulog. Ayokong magkarabi sa Sinta. Aniya at hindi na napigilang pakawalan ang isang mahinang tawa. Sumapit ang hating gabi. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang pagtipa ni Darius sa keyboard ng MacBook nito. Si Jacinta naman nakadapa sa gitna ng malawak na kama ni Darius at abala sa pagsagot ng isang puzzle book na nakita niya sa side table. Mula sa kanyang desk, napatingin si Darius sa dalaga. Imbis na mainis dahil nagugulo ang kanyang kobrekama, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Ang dating malamig at formal na silid ay tila biglang nagkaroon ng buhay dahil lang sa isang babaeng kagat-kagat ang dulo ng lapis ng sandaling iyon habang nag-iisip. Nang maramdaman ni Jacinta na may nakatitig sa kanya, nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Tad, gusto mo ng midnight snack? Kape, tubig, tinapay. Why, nagugutom ka ba? Oo nakakagutom palang sumagot ng puzzle. Ang hirap hanapin ng mga words. Sumasakit ang bangs ko. Then go to the kitchen, Jacinta. Maghanap ka na lang na makakain mo. And bring me some water pagbalik mo. Please. Ang galing ah! Improving agad sa good manners and right conduct. Mamaya kapag inabutan kita ng tubig, sabihin mo, "Salamat, Master Jacinta." Just go get your food, Jacinta. Napapailing na napapangiting utos ni Darius. Pagkalabas ni Jacinta, naiwan si Darius na nakatitig sa binakanting pwesto nito sa kama. Mahina siyang bumulong sa hangin at sinambit ang mga salitang akala niya ay wala ng puwang sa kanyang bokabularyo. Salamat. Thank you. Please. Kinaumagahan,
Nakadapa pa rin si Jacinta sa gitna ng malawak na kama. Pero nakabalot na siya sa isang makapal na kumot na hindi niya natatandaang hinila kagabi. Paglingon niya sa desk ni Darius, nakita niya itong natutulog sa mahabang sofa. May yakap na throw pillow. Maingat na bumangon si Jacinta. Kinuha ang kumot at inilapat sa katawan ng binata. Sandali siyang napako sa kinatatayuan. Pinagmasdan ng payapang mukha nito. Totoo nga ang comment ng netizen. Mukhang prinsipeng nahihimbing ang mokong. Mukhang anghel na isinuka ng langit. Ang haba pa ng pilik mata. Bulong niya at lumabas na bago pa niya maisipang bunutan ng pilik mata ang binata at gawing souvenir. Nang sumara ang pinto, dahan-dahang nagmulat na mga mata si Darius. Anghel na isinuka ng langit. Panlalait ba yun papuri? Bulong niya. Napapangiti sa kawala sa sariling napahawak sa mga pilik mata. Sa kusina sa ibaba, kumuha ng maiinom na tubig si Jacinta. Habang sumisimsim ng tubig sa baso, napansin niya ang bintanang salamin kung saan natatanaw ang garden. Naroon ang infinity pool. Tinatamaan ng tubig ng kulay kahel na liwanag mula sa papasikat na araw. Hindi siya nakatiis. Lumabas siya at isinawsaw ang paa sa malamig na tubig. Grabe, ngayon ko lang napansin ang ganda pala dito. Kung ganito sana ang nakikita kong tanawin tuwing gigising ako, hindi yung kulay kape na tubig ng ilog dugyot. Of course, it's beautiful here, Jacinta. Wika ng formal na boses ni Aya mula sa kanyang likuran. Grandma Cecil and Grandpa Alonzo turned this property into their own paradise. I spent most of my summers here. Halos kabisado ko ng bawat sulok ng bahay nito bago ka pa dumating. Good morning, Doc Aya. Ang aga niyo pong magising. Ikaw rin, ang aga mo. Hindi ka ba pinuyat ni Darius? Makahulugan itong tanong habang pinapasadahan ang tingin ng kanyang kabuuan. I'm curious, Jacinta. Ano ba talagang balak mo kay Darius at kay Grandma? I personally think na sobra na nagiging involvement mo sa kanila. You saved Darius from the river. Sure. Pero hindi ko alam kung bakit ang bilis niyang ma-attach sa'yo. He's very guarded. Hindi siya basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino sa mundo niya. Unless you did something to him. Doc, mawalang galang na po. Pero wala akong masamang intensyon sa maglola. Si Senyora ang kusang nagpahanap sa akin. Iniisip niyo po ba na ginayuma ko si Tad? Na ginamitan ko ng hocus-pocus? Possibly. You've been feeding him your banana garbage, Jacinta. God knows kung anong nilagay mo ron. Doc Aya, alagad kayo ng siyensya, pero naniniwala kayo sa gayuma? Mahirap po bang tanggapin na mas pinipili niyang kasamang isang tulad ko kesa sa babaeng walang lakas ng loob na tapusin ang isang relasyon ng harap-harapan? Baka yun po talagang hinahanap ni Darius. Yung babaeng handa siyang hilahin paalis sa dumi at panganib. Hindi yung klase ng tao na duwag at iiwan siya sa pamamagitan ng text message lang. Anong sinabi mo? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Jacinta. Ayokong pumatol sa inyo, Doc. Isa pa, nasa pamamahay tayo ni Senyora. Bilang respeto sa kanya, manahimik na lang po tayo. Kalmadong sagot ni Jacinta at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Aya. Bumaba ang tingin ng doktora sa suot niyang pink na bathrobe. That robe is mine. Akin na yan. Napaatras si Jacinta na makitang akmang hahablutin ni Aya ang harapang bahagi ng robe. T-shirt at underwear lang ang suot niya sa loob. Kapag nagkataon, babalandra doon ang katawan niya. Ngunit sa pag-atras niyang iyon, hindi niya napansin na nasa pinakagilid na pala siya ng pool. Dok Aya! Singhap niya bago sa tuluyang bumagsak sa malayelo sa lamig na tubig. Agad pinasok ng tubig ang ilong at bibig ni Jacinta. Nagkakakawag siya upang iahon ang sarili. Ramdam ang hapdi sa mga mata at lalamunan. Nang may mga braso na kumabig sa kanyang bewang at dinala siya sa gilid ng pool. Jacinta, are you okay? Did you hit your head? Tanong na nag-aalalang boses ni Darius sa tabi niya. Sunod-sunod na umubo si Jacinta. Okay lang. Nakainom lang ng tubig. Ang lamig, Dad. Manang Trina, pakuha ng towel. Pakibilisan po. Walang pag-aalinlangan na niyakap ni Darius ang nanginginig na si Jacinta.
Ang isang kamay ay mabilis na humahaplos sa gulugod niya upang bigyan siya ng init. It's okay. Dumikit ka lang sa akin, Jacinta. I'm here now. That's my favorite bathrobe, Dad. Matigas na wika ni Aya na nakatayo lang sa di kalayuan. Not now, Aya. Isasauli ko ang bathrobe mo. Maghintay ka. You also told her about the text message? That's personal, and you just met her. For God's sake, Aya. I said, not now. Pagdating ng kasambahay bitbit ang tuwalya, mabilis na ibinalot iyon ni Tad kay Jacinta. I'm so sorry, Jacinta. Shit, I forgot the robe was hers. Sorry? Sabad ni Aya. Nagsasorry ka sa kanya? We've been together for 3 years. Pero never ka nagsorry sa akin kapag nag-aaway tayo. You always thought you were right. That's why I broke up with you, Tad. Masyadong mataas ang ego mo. Pero para sa babaeng yan? Aya, makinig ka. Since I'm now safe to go back to work, I'm also clearing you of your duties here. Mula ngayon, hindi na ikaw ang titingin sa akin. I'll have Arlo send the final payment to your clinic and coordinate the transfer of my medical files to a new doctor. What? Tinidismiss mo ako bilang doktor mo? Tad, you can't be serious. Dahil lang sa babaeng to? I'm very serious. I want a doctor who understands boundaries. Hindi yung gagawa ng gulo dahil lang sa isang bathrobe. Pinal na sabi ni Tad. Let's go, Jacinta. Kailangan mo magpalit ng damit. Sa banyo sa Siliditarius, nakaupo si Jacinta sa loob ng bathtub. Nanginginig pa rin siya, pero mas ramdam niya ang init ng malaking tuwalya na ibinalot sa kanya ng binata. Hawak nito ang isa pang maliit na towel. Maingat at banayad na pinupunasan ng basa niyang buhok. Tad, sorry. Nasabi ko yung tungkol sa text message. It's okay. She needed to hear it. And you're right about something last night. I need to move on and think of Aya leaving me as a blessing in disguise. Teka, kung pinapalaya mo na si Aya at magmo-move on ka na, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng serbisyo ko? Hindi ko na kailangan dumikit sa'yo para pagselosin siya? Napahinto ang kamay ni Darius at napagtantong tama si Jacinta. Wala nang rason upang tawagan niya ito at papuntahin doon. At hindi alam ni Darius kung bakit parang bumigat ang dibdib niya dahil sa realisasyong iyon. Sige na, Tad. Kaya ko nang tuyuin ang sarili ko. Salamat sa pagsagip sa akin sa pool. Yan na, quits na tayo. Tumayo na si Darius subalit hindi niya magawang umatras at lumabas ng banyo. Nakatunghay lang siya sa dalaga na nakasandal sa bathtub habang tinutuyo ang mga braso. Jacinta, pwede bang huwag ka munang umalis? Ha? I mean, I still want to see you and do something more. Ano? Hindi na niya pinatapos ang dalaga. Pumasok siya sa loob ng bathtub, kinulong si Jacinta sa pagitan ng kanyang mga braso at ng malamig na porselana at marubdob na sinakop ang mga labi nito. Nanlaki ang mga mata ni Jacinta sa gulat. Hala, gago! Ang sarap humalik! Tilid ang utak niyang nataranta sa biglaang pagsunggap na iyon ni Darius. Malamig ang mga patak ng tubig mula sa buhok ni Darius, ngunit tila nag-aapoy ang mga labi nitong gigil na tumitikim sa kanyang mga labi. Napatugo na si Jacinta. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa batok ni Darius at saka isinabunot ang mga daliri sa basa nitong buhok. Dahil doon ay mas lumalim at naging mapusok ang mga halik ng binata na para bang mauubusan ito ng hangin kung ititigil ang ginagawa. At sa loob ng maliit na bathtub na yon, nabuwag ang linya sa pagitan nila. Walang masungit na CEO, walang tinderang amoy kalsada. Ang meron lang ay 2 tao lang na tila sabik at uhaw sa isa't isa. Ngunit bago pa man sila tuluyang tupukin ng apoy, sunod-sunod na katok ang kanilang narinig sa labas ng silid ni Darius, na sinundan ng nag-aalalang boses ni Senyora Cecil. Tad, apo, ayos lang ba si Jacinta? Sabi ni Manang ay, nahulog daw siya sa pool. Sabay silang napamulat at mabilis na pinaghiwalay ang mga labi at parehong humihingal. I'll get the door. Paos na saad ni Darius bago tuluyang umalis sa bathtub. Mabilis at banayad nitong tinampian ng halik ang basang bangs ni Jacinta.
Magpalit ka na ng tuyong damit. Naiwan si Jacinta sa loob ng bathtub. Nakatulala sa marmol na dingding. Anak ng kwago, kailangan ko yata ng biogesic. Usal niya na nakahawak sa labing, pinanggigilan ni Darius. Kung kanina ay ginaw na ginaw siya, ngayon naman ay para siyang inaapoy ng lagnat. Nakahiga si Jacinta sa kanyang papag na kawayan isang umaga. Nakangiting aso habang paulit-ulit na naglalaro sa isip ang naganap na halikan sa pagitan nila ni Darius. Mas napangisi siya nang tumunog ang kanyang cellphone at mabasa ang mensahe mula rito. Good morning, Jacinta. How are you feeling? Masakit pa bang lalamunan mo? Napasipa sa kilig si Jacinta. Nakainom lang naman ako ng tubig sa pool, pero kung makapag-alala, akala mo kung na-COVID na ako. Bago pa siya makapag-reply, pumasok ang isa pang mensahe. I want to see you before I go back to work. Susunduin kita dyan. Napabangon si Jacinta na parang kinuryente. Mabilis pa sa 4:00 siyang naligo at nag-ayos. Naglagay rin siya ng manipis na lipstick at nag-spray ng mumurahing pabango. Ini-inspeksyon niya ang mukha sa maliit na salamin nang may kumatok sa pinto ng kanyang barong-barong. Ang aga naman yata ni Darius. At paano niya nalaman ang eksaktong lokasyon ng bahay ko? Baka si Noreen. Kukunin na yung doll shoes niya. Nakangiti niyang binuksan ang pinto. Ngunit mabilis din iyong naglaho nang tumambad sa kanya ang 2 matangkad at pamilyar na lalaki. Jacinta, long time no see. Mabait na aming kapatid. Sarkastikong wika ng isa. Kuya, anong ginagawa niyo rito? Ang Kuya Juancho at Kuya Arman niya ang naroon. Ang mga taong naging dahilan kaya napilitan siyang iwanan ng tahimik niyang buhay sa Batanes at makipagsapalaran dito sa Maynila. Anak ng putya kang babae ka. Dito ko lang pala namin mahahanap sa lungga ng mga squatter. Sigaw ni Kuya Arman. Mabilis na isinara ni Jacinta ang pinto, ngunit dahil gawa lang yon sa pinagtagpi-tagping kawayan at manipis na kahoy, bumigay yon ng malakas na sipain ni Arman. Gago ka, Jacinta. Hanggang ngayon, basakit pa rin ang bubunan kung hinampas mo ng 2x2. Sigaw ni Juancho sabay igas ng kamay. Napaatras si Jacinta nang tumama sa pisngi niya ang palad ng kapatid. Nalasahan niya ang sariling dugo mula sa pumutok niyang labi. Pero sa halip na umiyak, isang pagak na tawa ang pinakawalan niya. Kulang pa yun, Kuya Juancho. Dapat sa inyo, pinuputulan ng mga daliri. Mga kawatan. Ako na mismong kapatid niyo, pinagnanakawan niyo. Ba't napakatapang mo talaga, ano? Sasama ka sa amin pabalik sa Batanes. Gigilingin namin ang katawan mo at ihahalo sa pagkain ng mga baboy mo. Nanlaban si Jacinta. Nang daklutin ng kuya niya ang kanyang buhok. Sa kanyang pagwawala, nahagit niya ang bilao sa ibabaw ng mesa at ang mga nakatumpok na matutulis na sticks ng banana Q. Agad niyang sinaksak ng sticks ang 2 lalaki, saka tumakbo patungo sa kalsada. Sumisigaw ng saklolo. Dala-dala pa rin ang kanyang bilao at banana Q sticks. Samantala, habang nakikidigma si Jacinta sa mga kapatid, sakay naman ang kanyang BMW si Darius. Sa dashboard ay nakapatong isang puting sobre na naglalaman ng tseke. Napangiti na naman si Darius. Dama ang kakaibang excitement sa muling pagkikita nila ni Jacinta. Sir, nasa area na po ba kayo? Wika ni Arlo mula sa loudspeaker ng kanyang cellphone. Pwede ko kayong sundan kung naliligaw po kayo. It's okay, Arlo. Just enjoy your rest day. Salamat. You're welcome, sir. Tugon ni Arlo na nagulat dahil yun ang unang beses na narinig niyang pinasalamatan siya ni Darius. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Darius. Nang malapit na siya sa address na ibinigay ni Arlo, natapakan niya bigla ang silinyador ng kotse. May komosyon na nagaganap sa unahan. Shit, si Jacinta ba yun? Nasa gitna ng kalsada ang dalaga. Magulo ang buhok nito, putika ng mga paa, at nagdurugo ang mga labi. Iwinasiwas nito sa ereng isang bilao at stick para ilayo ang sarili sa 2 lalaki. Jacinta, stay the hell away from her. Angil ni Darius. Namalaya na lang niya na nakababa na siya at sumusugod sa mga lalaki. Darius, huwag kang makialam dito. Sasaktan ka ng mga demonyong yan.
Sigaw ni Jacinta. Pilit siyang hinihila palayo, subalit wala nang naririnig si Darius. Animoy isa siyang toro na nakakita ng kulay pula. Iisa ang kanyang layunin ng sandaling yon. Protektahan ang babaeng mahalaga na sa kanya. Nakipagsuntukan siya sa dalawang lalaki. Subalit kahit marunong si Darius ng self-defense, naging dihado siya nang tumampot ng kalawanging tubo ang isa sa mga ito at malakas na inihampas sa gilid ng ulo niya. Darius! Mga walang hiya kayo! Bakit pati siya dinamay ninyo? Sumubsob sa lupa si Darius. Bago magdilim ang kanyang paningin, ay nakita pa niya si Jacinta na hinablot sa lalaki ang tubo at inihampas iyon sa mukha nito. Sa labas ng emergency room, paroot pa rito ang lakad ni Jacinta. Kagat-kagat ang hinlalaki. Sa tulong ng mga kapitbahay niya, nakatawag ng tanod at ambulansya ang mga ito kanina at naisugod sa ospital si Darius. Nakarinig ng mga yabag si Jacinta. Namataan sina Arlo at Senyora Cecil na nagmamadaling lumapit sa kanya. Anong nangyari sa apo ko, Jacinta? Sorry po, Senyora. Ipinagtanggol po ko ni Tad laban sa mga kuya ko. Sorry po talaga. Diyos ko, Jacinta. Kapag nawala ang apo ko sa akin, hindi kita mapapatawad. Nakalipas ang ilang oras, inilabas ng ER ang wala pa ring malay na si Darius at inilipat sa isang private suite. Hindi pinayagan ni Senyora Cecil si Jacinta na pumasok, kaya nanatili na lamang siya sa labas ng silid. Nakaupo sa malamig na sahig, hinihintay na magising si Darius. Maya-maya ay lumabas ang senyora na halatang katatapos lang umiyak. Formal itong humarap kay Jacinta. Wala na ang dating init at sigla nito tuwing kausap siya. Nag-iisang apo ko si Darius, Jacinta. Kinuha ko siya sa mga magulang niya. Noong 16 siya, dahil araw-araw siyang inaabuso ng mga yon. Mula noon, I swore to protect him from any kind of pain. I spoiled and supported him because he never experienced real love from his own parents. Kaya noong makita kong nagkakalapit kayo, o noong pinapasok ka niya sa kwarto niya, hindi ako kumontra. Sabi ko sa sarili ko, kung ikaw ang pipiliin ng apo ko, tatanggapin kita ng buong buo. Pero Jacinta, paano ko pa magagawa yun ngayon? Paano kita tatanggapin kung ikaw mismo ang naging dahilan kaya nakaratay ang apo ko ngayon at puno ng pasa? Senyora, sorry po. Hayaan po ninyo kung bumawi ako kay Darius at sa inyo. Handa po kong alagaan si Tad hanggang gumaling siya. No, Jacinta. Huwag mo nang hitayin na magising si Darius. Mula sa bulsa ng suit nito ay naglabas ng tseke ang senyora. Here, your reward. Arlo told me everything about your plan to make Aya jealous, about what truly happened in the river, na hindi siya nahulog sa tulay. Aksidente mo siyang naitulak. Pwede kitang ipakulong kung tutuusin, pero naaawa pa rin ako sa'yo. Kaya heto, kunin mo. Magsimula ka muli sa balayo. Nakikiusap ako bilang isang lola. Huwag ka na magpapakita uli sa apo ko. Tiningnan ni Jacinta ang tseke. Yun na ang pabuyang hinihintay niya. Ang pera na magiging daan para makalayo siya sa squatters area na yon. Ngunit hindi yon kayang kunin ni Jacinta. Salamat po, senyora. At pasensya na po uli sa gulong ginawa ko. Makakaasa po kayo na hindi na mapapahamak si Darius dahil sa akin. Tumalikod na si Jacinta. Bawat akbang palayo sa suite ay parang pinupunit ang dibdib niya. Sa kalagitnaan ng hallway, nakasalubong niya ang nagmamadaling si Aya. Huminto saglit ang doktora. May halong paninisi ang tinging. Ipinukol nito sa kanya, saka nagpatuloy sa paglalakad papunta kay Senyora Cecil. Bago tuluyang makalayo, narinig pa ni Jacinta ang boses ni Aya na inaalo si Senyora Cecil. It's okay, Grandma. I'm here now. I'll make sure Tad will be okay. Isang linggo nang nagtatago si Jacinta sa bahay ng pinsan ni Noreen sa Mandaluyong City. Bakas pa rin sa mukha niya ang pananakit ng mga kuya niya. Ramdam pa rin niya ang takot na baka matuntun siya ng mga ituron. Ang mga pasa at sugat niya, mahapdi pa rin, subalit mas masakit pa rin doon ang mga salitang nagmula kay Senyora Cecil. At ang katotohanan, tapos na talaga ang ugnayan nila ni Darius.
Kumusta na kaya siya? Nagkamaling na kaya? Mahina niyang tanong sa sarili, isang tanghali habang naglalakad galing kanto, bitbit ang isang lata ng sardinas at supot ng pandesal. Pero sigurado naman ako na magiging okay rin siya. Hindi siya pababayaan ni Senyora Cecil at ni Doc Aya. Bumuntong hininga siya at ipinilig-pilig ang ulo. Nangako siya sa sarili na hindi na niya iisipin si Darius. Akma nang tatawid si Jacinta sa kabilang panig ng kalsada nang makitang isang pamilyar na itim na kotse. Huminto iyon sa mismong tapat niya. Animoy tumigil ang kanyang mundo nang bumukas ang pinto at umibis mula roon si Darius. May benda sa palibot ng ulo, may mga pasa sa pisngi at gaya niya ay may sugat din sa labi. Tad, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na? Sa kapitbahay mo, si Noreen. Nangako ako na ibibili ko siya ng latest iPhone model kung ituturo niya ang bagong address mo. Ano? Ipinagkanulo ko na gagang yun kapalit ang iPhone? Binibiro ka lang nun, Tad. Kumagat ka naman. Wala akong pakialam, Jacinta. Kahit buong iPhone store pang hilingin niya, ibibigay ko. Mahanap lang kita. I need to find you and make sure you're safe. Okay lang ako. Umalis ka na. Please. Baka magpakita na naman dito sina kuya. Ayoko nang madamay ka pa. Ang mga kuya mong abusado, pareho na silang nasa kulungan. Sa dami ng kaso na isasampa ko sa kanila, sisiguraduhin ko na hindi na sila makakalabas doon. Hindi lang ang pananakit sa akin ang pagdurusahan nila, pati ang ginawa nila sa iyo sa Batanes. Oo, alam ko na kung bakit ka nandito sa Maynila at nagtitiis sa ilalim ng tulay. You were running away from them after they stole your money and you defended yourself. But you don't need to keep running and hide anymore, Jacinta. Salamat. Salamat sa lahat, Thaddeus. Pasensya na uli sa nangyari sa'yo. Sige na, umuwi ka na. Baka nag-aalala na si Senyora sa'yo. Tinalikuran niya ang binata at nagsimulang maglakad palayo. Jacinta, wait. You forgot to take this with you. Inilabas nito mula sa bulsa ang nakatuping tseke. Thaddeus, nasabi ko na kay Senyora na hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko deserve na makatanggap ng pabuya dahil hindi naman talaga kita iniligtas nung gabing yon. Itinama ko lang ang katangahang nagawa ko. Just look at it, please. Baka sakaling pagbago ang isip mo. Pumuntong hininga si Jacinta at nanginginig ang mga kamay na binuklatang tseke. Ipinikit niya ang saglit ang mga mata. Umaasang makikita ron ang halaga na tuluyang tatapos sa ugnayan nila. Subalit sa halip na amount in words, ibang mga salita ang nakasulat sa tseke. I'm sorry for everything. Thank you for pulling me out of that river and the dark corner I was rotting in. I miss you. Please, come back home with me. Tad, hindi pwede. Bumalik ka na kay Senyora at kay Aya. Kayo talagang bagay. Doktor siya. Kaya niyang gamutin ang mga sugat at pasamo. Habang ako, baka madagdagan ko lang ang mga yan. Sabi ko na si Jacinta, I don't care about Aya. Tapos na ang lahat sa amin. I was already detaching myself from her long before she sent the text message. And I don't need a doctor. I need you. Pero, I built walls around me to survive, Jacinta. Hindi ako nakikialam sa buhay at damdamin ng iba. Wala akong pakialam kahit masaktan sila. Pero nung mahulog ka sa pool, naramdaman kong pagbagsak ng mga pader ko. And when I saw you bleeding, fighting your own brothers, gustong-gusto kitang hilahin papasok sa mundo ko para matiyak na walang sino man ang pwedeng manakit pa sa'yo. Tad, hindi mo ba napapansin? Nagkandamalas-malas ka mula nung mag-cross ang mga landas natin. 2 beses kang naratay sa ospital. Muntik ka nang malunod sa ilog. Tapos ngayon, puro pasa at sugat ka dahil sa mga kapatid ko. Kapag patuloy kang dumikit sa akin, mas mapapahama ka lang. At si Senyora Cecil, masasaktan din siya kapag nasaktan ka na naman. Then let me get hurt. If being with you means getting into a few more fights or ending up in a hospital, then so be it. You made me realize that I am more than willing to get hurt, to get my hands dirty, and to bleed just to keep you safe. You're not my bad luck, Jacinta. You're my savior, remember? A knight in shining apron ko. Doon na tuluyang napahagulhol si Jacinta, kasabay ng pagyugyog ng kanyang mga balikat. Naramdaman niya ang tuluyang pagkayanig ng depensa niya. Damuho ko talaga, Thaddeus. Ang ganda ng mga sinabi.
Pero English eh. Wala bang translation sa Tagalog? Mahinang tumawa si Darius. Ikinulong ang mukha niya sa mga palad nito at ipinaglapit ang kanilang mga muka. Translation? Ito ang translation mo, Jacinta. Siniil siya ni Darius ng halik. Malalim, sabik na sabik. Makapugto hininga. Napakapit na siya sa batok ng binata at malugod na tinugo ng mga labi nito. Pagkalipas na mahigit 1 taon, ang dating tindera ng banana Q at balot ay nakangiting nakatayo sa harap ng malaking salamin. Sa halip na pulang apron na may ngat-ngat ng daga, isang mamahaling bridal gown na ang nakabalot sa katawan ni Jacinta Espiritu, na soon to be, Mrs. Jacinta Buenaflor na. Pumasok si Senyora Cecil at maingat na inayos ang laylayan ng kanyang belo. Pagkatapos, inilabas nito ang isang pulang velvet box. "This pearl necklace belonged to my great-grandmother Jacinta. Ipinapasa ko na ito sa iyo bilang simbolo ng pagtanggap ko sa iyo sa pamilya Buenaflor. Salamat sa pagmamahal sa apo ko. You didn't just pull him from that river. You saved him from the walls I accidentally helped him build. Pasensya na uli kong itinulak kita noon palayo kay Thaddeus. Kalimutan na po natin yon. At wag po kayong mainip pa. Yung promise namin ni Thaddeus na bibigyan namin kayo ng maraming apo sa tuhod. Tuto pa rin po namin. Pero wag naman pong quadruplets. Baka awayin po ko ng bahay bata ko eh." Napahalakak ang senyora at saka isinuot na sa kanyang leeg ang pearl necklace. Sa harap ng altar, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Thaddeus nang magtama ang mga paningin nila ni Jacinta. Wala na ang malamig at masungit na CEO. Ang naroon ay isang lalaking tuluyan ang sumuko sa pag-ibig ng babaeng dati ay kinamumuhian niya. Sa palitan ng kanilang vows, si Thaddeus ang unang nagsalita. "Jacinta, mahal ko. Sabi ko dati, I wanted a wife who wouldn't just be an ornament. Gusto ko ng babaeng magpaparamdam sa akin na may saysay ang pag-uwi ko sa mansyon. Pero hindi ko inaasahan na isang babaeng amoy araw at may makapal na bangs ang magbibigay ng bagong saysay sa buhay ko. You were the best plot twist of my perfectly planned life, Jacinta." "Thaddeus, akala ko dati saging at balut ang makakasama ko sa pagtanda. Maraming salamat dahil binigyan mo ko ng pamilya at totoong tahanan. Mahal na mahal kita. At nangangako ako na kahit sa septic tank ka pa mahulog, handa kong talunin yon para lang sagipin ka." Napailing na lang si Thaddeus bago yumukod sa kanya upang pagsaluhan ng kanilang unang halik bilang mag-asawa. Nang nasa reception na sila at sumasayaw sa dance floor, lumapit si Arlo bitbit ang isang tablet. "Sir Tad, Miss Jacinta, trending po ulit kayo sa social media." Sabi nito, ipinakita ang picture ng kanilang halikan sa altar. Natawa sila pareho nang mabasa ang nasa caption. "The Prince in Distress marries his knight in shining apron." Grabe, Tad! Viral na naman tayo. "Let them talk, Jacinta. At least now, the whole world knows you're permanently and officially mine." Malambing na wika ni Thaddeus bago siya hinila palapit at muling ginawaran ng halik na punong-puno ng pagmamahal at pangako. Pakiramdam ni Jacinta ng sandaling yon, muli siyang nahulog sa malalim na tubig. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang balak na umahon para sumagap ng hangin. Sapagkat handa siyang paulit-ulit na malunod basta kapiling niya ang kanyang prince in distress. Wakas. Shoutout nga po pala sa ilan sa ating mga masusugid na listeners. Jennifer Losorota ng Palumpon, Leyte. Cecilia Balili from Mati City. Nancy Mantilla ng Saudi Arabia. Virgie Silot from Cebu City. At Eliza De Castro ng Pandi, Bulacan. Maraming salamat po sa inyong